Dear Evelyn, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Leia. Masugid mo akong tagapakinig sa mga crime stories mo. Sana makagawa ka ng channel tungkol sa kwento ng totoong buhay ng iyong mga tagapakinig. At kung papala rin, ay nais ko sanang ibahagi ang aking kwento. Lumaki ako na walang nakilalang mga magulang. Nagkaisip ako sa loob ng isang ampunan sa San Pablo City. Walang impormasyon sa totoo kong mga magulang. At kahit na sinong kamag-anak, sabi ng mga madre, ay isa ako sa mga batang iniwan na lamang sa labas ng bahay ampunan at wala kahit na pangalan maliban sa suot kong lampin. Sa tulong ng mga sponsors at ng foundation, ay nakapagtapos ako ng pag-aaral at naging isang guro. Doon ko nakilala ang aking unang asawa na si Art, isa ding guro na katulad ko. Taong 2007, ay ikinasal kami at biniyayaan ng isang anak. Tulad ng ibang mag-asawa, ay naging masaya naman ang unang taon ng aming pagsasama. Hanggang sa mabuntis ako. Napag-usapan namin na huminto na ako sa pagtuturo at mag-focus na lamang sa aking pinagbubuntis at para na rin maalagaan ko ang bahay na itinayo namin. Subalit ang masaya naming pagsasama ay bigla na lamang nasira nang isilang ko ang una kong anak noong 2008. Isinilang ko ang panganay ko na masiglang bata. Sa katunayan, ay siya ang pinakamalakas umiyak sa loob ng silid sa ospital kung saan kami naka-admit. Subalit habang lumalaki siya ay nakitaan namin siya ng mga sintomas ng autism. Tama, special child siya. At dito nagiba ang pakikitungo ng aking asawa sa aming mag-ina. Sinisisi niya sa akin ang sakit ng aking anak. Dahil sa wala naman umano sa kanilang lahi ang abnormal, ang term na palagi niyang ginagamit. Nagsimulang magbago si Art, natuto na siyang uminom ng alak at sumama sa barkada. May mga pagkakataon din na ilang araw siyang hindi umuwi ng bahay. Kapag nagtatalo kami mag-asawa, ay agad siyang umaalis at sa bahay ng mga in-laws ko siya umuwi ng ilang araw. Dahil sa wala akong trabaho, ay nagkapatong-patong mga gastusin at bayarin namin sa bahay. Maging sa mga kakilala at mga tindahan. Kaya naman napilitan ako na ipakiusap ang aking anak sa ilang kakilala para makabalik ako sa pagtuturo. Subalit dahil nga sa walang bakante, ay napilitan ako magtrabaho bilang isang sekretarya para lamang maitaguyod ko ang mga pangangailangan namin. Taong 2012, ay isang pagsubok ang muling sumubok sa aking pananampalataya. Nasagasaan ng dumadaang van ang aking anak nang subukan nitong habulin ng bola na gumulong sa kalsada. Sa edad na 4 ay naulila ako sa anak na siyang nag-iisa kong pamilya. Sa pagkamatay ng aking anak ay tuluyan na kami naghiwalay ni Art. Nabalitaan ko na lang na may iba na siyang kinakasama at hindi na rin siya nagtuturo. Mas pinili na lamang niya ang magtrabaho sa munisipyo kung saan ay mataas ang posisyon ng kanyang ama. Taong 2013 ay isang opportunity ang dumating sa akin. Inalok ako ng isa sa mga kaibigan ko na mag-tutor sa anak ng isang Koreano sa Korea. Balak niya na kasing magpakasal at naghahanap siya ng hahalili sa kanyang trabaho. Tinanggap ko ang alok niya at matapos na maayos ang mga papeles ay lumipad na ako ng Korea. Akala ko mag-iiba na ang takbo ng buhay ko sa Korea. Mabait naman ang pamilya ng mayamang Koreano na naging empleyado ko. Mabait din ang bata na aking tinuturuan. At may mga araw na kapag maagang natapos ang aking trabaho, ay nagagawa ko pang sumideline sa ibang mga pamilya na kaibigan din ng amo ko. Kaya naman masasabing naging madali ang buhay para sa akin sa Korea. At unti-unti kong nakalimutan ang masasakit na nangyari sa akin sa Pilipinas. Taong 2015 ay nakilala ko ang pangalawang lalaki na nagpatibok ng aking puso, si Ariel, isang factory worker sa Korea. Ang mga magulang niya ay nagmula pa sa Isabela. Mabait si Ariel at gentleman, kaya naman madaling nahulog ang aking loob. Nasa Korea kami na mabuntis ako sa pangalawang pagkakataon. Napag-usapan namin na umuwi na ng Pilipinas dahil sa malaki na rin naman ang aming ipon at pwede na namin gamitin para magtayo ng isang maliit na negosyo.
Nang umuwi kami ng Pilipinas, ay dinala ako ni Ariel sa kanilang probinsya sa Isabela. Maayos akong tinanggap ng kanyang mga magulang at kapatid dahil nga sa kasal pa ako sa una kong asawa ay hindi kami makapagpakasal. Nagtayo kami ng isang maliit na bahay sa Isabela gamit ang aming naipon at bumili din si Ariel ng tricycle na kanyang gagamitin sa pamamasada. Ako naman ay nagpatayo ng isang maliit na tindahan na siyang aking libangan sa bahay. Nang isilang namin ng aking anak ay kami na atang mag-asawang pinakamasaya sa mundo. Sabi ko noon ay hulog ng langit ang pagdating ni Ariel at ng anak ko sa aking buhay. Kasi sa tagal ng panahon ay nagkaroon ako ng pamilya. Subalit ang kasiyahang yun ay nawalang lahat nang salantain ng bagyong Ulysses ang Isabela noong 2020. Nagising na lamang ako na may swero sa loob ng ospital at nang hanapin ko ang aking mag-ama ay dinala ako sa sementeryo. Nagkaroon kasi ng baha at nagkaroon ng landslide. Isa ang mga bahay namin sa tinabunan ng makapal na putik. Hindi nakaligtas ang aking mag-ama samantalang nahukay nila ako na natatakpan ng yero. Sa pangalawang pagkakataon ay muli akong naulila at naiwang mag-isa. Akala ko noon na hindi ko kakayanin. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamalas na tao sa mundo. May mga pagkakataon noon na sinisisi ko ang Diyos sa mga nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung ano ba ang ginawa ko para mangyari sa akin yon. Wala akong malapitan, wala akong pamilya at hindi ko nga alam kung saan ako nagmula. Sa parehong taon ay nilisan ko ang Isabela at muli akong bumalik sa bahay ampunan hanggang sa kasalukuyan. Isa ako sa mga volunteer teachers na nagtuturo sa mga bata. 45 years old na ako at ang mga ngiti na lamang ng mga batang tinuturuan ko ang nakakapagpasaya sa akin. Sa gabi ang mga kwento sa YouTube ang ginagawa kong pampatulog, gaya na lamang ng iyong mga crime stories. May mga pagkakataon na binibisita ko ang aking mga anak sa kanilang mga puntod. Napapaisip pa rin ako kung ano na nga ba ang mga itsura nila ngayon kung buhay pa sila. May ilang kalalakihan pa ang sumubok na manligaw at magparamdam sa akin, ngunit natakot na ako na maulit-ulit ang masasakit kong karanasan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana ay mapagbigyan mo ang aking kahilingan at mapakinggan ko na binabasa mo ang aking liham. Maraming salamat sa iyo anak at nawa ay pagpalain ka pa ng ating may kapal. Sadya nga mapaglaro ang tadhana. Sana ay naghilom na ang mga sugat na dulot ng nakaraan sa puso ni Ate Lea. Salamat po sa inyong kwento na punong-puno ng emosyon. Minsan talaga, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maipaliwanag. Sabi nga nila, huwag mong sukuan ang mga pagsubok na dumarating sa'yo. Sa halip ay gawin mong aral at inspirasyon para mas maging matatag ka sa mga susunod na panahon. Sana po ay nagustuhan niyo ang ginawa kong paglalahad sa inyong liham. Maraming pong salamat. Sa lahat po ng mga nakikinig at sa nais na magpadala ng kanilang kwento, ay huwag po kayong magdalawang isip na ipadala ito sa aking email address. Hayaan niyo pong kapulutan namin ng aral at inspirasyon ang inyong ibabahagi. Hanggang sa susunod po nating mga episodes, thank you so much po. Truly yours, Evelyn.